Kumusta mga brad? Kung usapang convenience sa kalsada, wala na sigurong tatalo sa mga motor na scooter or yung automatic. Kung ikukumpara kasi sa mga motor na di cambio, yung automatic kasi piga ka lang ng piga. Promise brad, iba talaga ang automatic, piga ka lang ng piga. Lalo na nga po pagdating sa mga lugar na matraffic or yung mga taong nakatira sa city. Kung ikukumpara kasi sa probinsya, mas malala talaga yung traffic sa city. Once na naabutan ka ng rush hour, panigurado sasaba ka sa matinding digmaan. Singit dito, singit doon, lusot dito, lusot doon, tapos mumurahin ka pa ng ibang naka 4 wheels. Hoy, sira ulo, bakit ka sumisigit? Magpapakamatay ka ba? Tapos kapag nakalayo ka na ng 100 meters, doon ka pagagante. Maloko yung sumigaw sa akin ah. Pasalamat lang talaga siya, nakalayo na ako. Ganon na ganon yung eksena sa kalsada. Araw-araw. Nagsisigawan, pero at least hindi nagsusuntukan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa akin walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, pagdating nga po sa mga city capital or dito sa NCR, scooter talaga yung karamihang ginagamit ng tao or yung automatic. Kasi nga wala ng kambyo-kambyo, piga-piga na lang, tatakbo na. At kapag sinabi mo ngang automatic or yung mga scooter, karamihan sa mga brand na makikita mo, Honda, Yamaha, Suzuki, Rusi, Motorstar, Motopush. Yung ibang brand, bukas na lang yun. Pero sa lahat nga po ng brand na nabanggit ko, karamihan talaga na makikita mo or nakakasabay mong scooter sa kalsada, walang iba kundi yung Honda Click. Para sa akin sila talaga yung pinakamarami. Katunayan niya sa sobrang dami nila, pati sa panaginip, makikita mo siya. Sa sobrang dami nila, mauuhaw ka. Nak ng putya. Sabi nga din ng iba, puro na lang Honda Click, wala na bang iba? Syempre meron. At ang scooter nga po na ito ay nagmula kay Suzuki. O alam natin nakalalabas lamang ng Suzuki Bergman EX or yung may size 12 na gulong sa likod. Pero hindi po siya yung tinutukoy natin. Kasi itong motor na ito, pandiinan din talaga yung itsura niya. Ibig sabihin napaka-pogi din naman talaga niya. Kaso lang meron din talaga kayong mapapansin sa kanya na parang kakaiba or parang may pagkakahawig siya sa iba. At ang motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang Suzuki Impulse or Suzuki Impulse 125 Fi. Kagaya nga ng sinabi ko, parang may kamuka talaga siya. Or yung resemblance ng isang sikat na scooter makikita mo din sa kanya. Pero ibang brand yun. Kung titignan mo, siya talaga. Pag nakatagilid, pag medyo nakatagilid, aakalain mo talaga na Yamaha Novo siya. Pero kung paano yun nangyari, sila lang nakakaalam. Absent kasi ako nun. Siguro sa mga oras na ito, tinatanong mo na sa sarili mo kung kailan nga ba ilalabas ang motor na ito sa Pilipinas or kung nandito na nga ba siya sa Pilipinas. Well, sad to say nga po mga brad, ang motor na ito ay mukhang malabo talaga na mapunta sa Pilipinas. Sapagkat itong Suzuki Impulse 125 nga po ay exclusive lamang sa bansang Vietnam. Sa ngayon, imposible talaga na mapadpad siya dito sa Pilipinas. Pero, kung gagamit ka ng ipinagbabawal na technique, magkakaroon ka ng ganito. Make sure lang na marami kang pera pang import. Kasi madugo talaga yun. Dadaan ka pa sa kamay ng mga krokodile. At dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Impulse 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.2 horsepower at 8,000 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga Vietnamese na nag-top speed sa motor na ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 115 km/h. Mahina. Pero kung dinala lang sana sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 55 kilometers per liter. Walang duda, matipid talaga siya. Ang sukat ng kanyang gulong 70x90x16 sa harap at 80x90x60 naman sa likuran. So malayong-malayo siya doon sa Bergman Street na size 12 ay yung gulong. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala din po siyang ABS. Ang kanyang seat height ay may taas sa 770mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-LED at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. At speaking of headlight nga po, yung korte ng headlight niya parang sa Yamaha talaga. Kung walang pangalan or emblem na Suzuki, mapagkakamalan mo talaga na Yamaha siya. Pero ganun pa man,
Napakapogi talaga niya. Ang kanyang gauge panel, naka-analog. Pero kahit sabihin nga po nating analog, bagay pa din naman sa kanya. Ang importante may bigote. At hindi nga po katulad sa ibang scooter, ito po ay disusi pa din, hindi pa siya nakakilis. Pero para sa akin, hindi naman big deal yun. Mas trip ko pa nga yung disusi. At isa nga po sa mga masabi mong advantage sa motor na ito kung ikukumpara dun sa iba, meron pa din siyang kickstart. Kaya kung sakaling hindi gumana yung push start mo, meron ka pang isang option. Pero kung yung utak mo na ang hindi gumana, katulad sa mga basher, delikado na yun. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likod naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na yun nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at kitang-kita naman mga brad, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Kaya meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng andox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Regarding naman po sa kanyang presyo, ito po ay nagkakahalaga ng 31,990,000 Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak lamang ng 75,000 pesos. Kung ganito lang sana ang presyo ng mga motorsiklo dito sa Pilipinas, ay haya-hayang buhay. Pero kung sakaling dalhin to sa Pilipinas, panigurado bebenta to. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari na shoutout. At alamin ako sino yun. So shout nga pala kay Robert Ivan Salazar. Shoutout kay Wingfit. Shoutout kay Karen Stipay at pati na rin kay Sheila Mitipay. Happy birthday po. At pati na rin kay Arlene Samonte. Shoutout kay Ricky Jan Gilisanga. Shoutout kay Emon Jan Simeon. Shoutout kay Dario Castro. Shoutout kay Billy Montil. Shoutout kay Warin Baldano. Shoutout kay Senior Pepe. Shoutout kay Manny Ray Tabugara. Shoutout kay Joben Acebes. Shoutout kay Catherine Dakil or Dakwil. Shoutout kay RG14 The Boss. Shoutout kay RG. Shoutout kay Israel Gamer. Shoutout kay GG Sanggalang. Shoutout kay Samson Miyake. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre stay alive, kibay.